Pinangangambahan na rin ang epekto ng sobrang mahal na langis sa mga bilihin. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima? Cheryl, parehas pa rin daw nung nakaraang linggo ang presyo ng mga bilihin dito sa Muñoz Market. Although simula kanina pang umaga, napapansin ng mga nagtitinda dito na medyo matumal daw ang bentahan dahil sabi nila baka raw nagsimula ng magtipid ang ilang mamimili. Although sabi naman ng mga mamimili ay okay pa raw, no? Dahil hindi pa naman daw nagtataas ng presyo sa gulay nga. Nasa 140 pesos per kilo ang ampalaya habang ang repolyo ay 50 to 70 per kilo, 80 pesos naman ang kilo ng talong. Ang kamatis 40 to 50 pesos per kilo, ang bawang naman ay 160 pesos per kilo habang ang sibuyas ay 130 pesos per kilo. Ang itlog naman ay nasa 7 to 10 pesos ang isang piraso, depende yan sa laki. Bukod dito, ang lokal na bigas ay nasa 48 pesos to 52 per kilo habang ang imported na well-milled naman ay 53 to 58 pesos. Ang premium ay pumapalo ng 60 to 63 pesos pero pasok pa rin ito sa price range ng Department of Agriculture na 55 to 60 pesos para sa premium rice habang ang Japonica rice naman ay umaabot pa raw ng 70 pesos. Ang mais naman ay 80 pesos per kilo kapareho ng prevailing price sa tala ng DA. Ang isang buong chicken naman ay 220 pesos habang ang karne ng baboy ay nasa 340 per kilo. Ang laman naman ng baka nasa 530 pesos per kilo. Steady rin ang presyo ng isda. 140 pesos ang isang kilo ng tilapia, 240 pesos per kilo naman ang galunggong at 280 per kilo ang bangus. Lahat ng ito ay pasok sa price range na nilalabas ng Department of Agriculture para sa mga presyo ng bilihin sa mga palengke nitong nakaraang araw. At Cheryl, ang pinangangambahan na lang sa ngayon ay ng mga nagtitinda kung magdadagdag din ng singil ang mga nagde-deliver ng mga paninda dahil sa pagmahal ng petrolyo at pag nangyari yan, siguradong magmamahal na rin ang kanilang mga presyo. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria.